Pinoy Fear Factor. Geoff Eigenman at Maha Salvador. May namumuo nga bang pagtitinginan kasabay ng teleseryeng kanilang pagsasamahan? Lahat ng yan this week on TV Now. Sa pinakaunang pagkakataon, magsasama para sa isang teleserye ang dalawa sa hottest young stars ngayon na sina Maha Salvador at Geoff Eigenman. Pero sa pagtatambal nilang ito, hindi nakaiwas ang dalawa sa pangiintriga tungkol sa kanilang tunay na pagtitinginan. Tingnan natin. Ayoko naman sabihin na, hindi magiging kami ni Jeff. Ayoko naman po sabihin. She's lovely. She's sarap katrabaho talaga. Nothing really bad to say about her. Kung sa lobo daw ay nagpa-sexy si Geoff, dito sa bagong teleserye, ibang Geoff naman ang mamahalin ng lahat. Ito yung biggest project that's been put on my lap, so I'm really giving it my all on this one. Sobrang nagpapasalamat nga sa Diyos kasi parang blessing na naman to, di ba? Ito na talaga yung dream namin lahat. Ito, lalo na ako, gumagawa na ako ng talagang teleserye na yun nga po, isa na sa mga bida. Nang matanong naman ang aktor tungkol sa napabalitang pag-alis ng kanyang amang si Michael De Mesa sa bansa para tuluyan ng mag-quit sa showbiz, ito lang ang naging pahayag ng aktor. His decision naman Siyempre, sad because he is leaving, but for him, he thinks it's gonna be better para sa kanya. So, support lang for him. Samantala, ito naman ang naging reaksyon ni Maha nang matanong siya tungkol sa di umano'y bugbugan ni Roxanne Ginoo at Jake Cuenca sa Guam, kung saan isa siya sa mga kasamang artista. Basta masasabi ko lang po, kung meron nga manggulo na nangyari, hayaan na po natin. Kumbaga, sila na lang po magsalita kung ano talaga yung nangyari. On the other hand, isa pa sa pinakahihintay ng buong sambayanan ngayon ay ang pagsisimula ng astig na reality show na Pinoy Fear Factor's November 11 na. At nang matanong kung alin sa mga ginawa nilang challenges ang pinakadelikado, ito ang sagot ni Direk Loren Jogi. Yung nakita nyo yung sa mga sasakyan na umiikot at pumapasok sa mga truck, yun, nung ginagawa yun, kabado ko. Kasi pwedeng may mangyaring mali. So far, sa history naman ng Fear Factor, mangilan-ngilan lang naman talaga yung nasasaktan ng iba. Hindi naman nakaligtas sa intriga ang host sa programa na si Ryan Agoncillo, lalo pat patuloy na ikinukumpara ang Pinoy Fear Factor sa isa pang reality show ng GMA. Sa ngayon siguro, if you get to look at Pinoy Fear Factor, what they will realize is it's so different from Survivor. Survivor, yung politika na nangyayari sa totoo, kumbaga sa reality element nila, yung politika na yon, it affects their gameplay kasi sila nagbobotohan. In Fear Factor, may reality element, may politics doon, pero the politics in the reality portion of the show do not affect gameplay at all. Pero hindi lang ang shows ang nagko-compare ngayon sa mga pahayagan, kundi pati na rin mismo ang mga hosts ng nasabing shows, si Ryan at si Paulo Bediones. Kung edge siguro, wala siguro ako masasabi dahil lahat naman to, ang pinag-ugatan nito yung rekomendasyon ni Paolo noong 1999 when he recommended me to JB. Kung ano man yung natutunan ko in my 10 years, Paolo has been around for what? 10, 12, 11 years? I don't know, even more. So, hindi siguro edge na masasabi. We're just different. I mean, Atenista siya, nasa lista ako, matangkad siya, maliit ako. Yun yung mga magkaiba, no? So many exciting things happening in the television scene. Of course, Fear Factor, talagang nakakilabot. Trailer pa lang and such a big break for Maha and Geoff. Congratulations! Exciting din ang mga kaganapan in the music scene as Miss Lorna Tolentino is now a certified kapamilya. Watch this. All the latest in the music scene. Nandito na at nandito lang, this is your Music Box. After the long wait, finally ay lumabas na ang first album ni Iya Villania, entitled Iya Villania Finally. Isa raw itong dream come true para sa TV host actress. It is a dream come true for me.
Kaya finally, kasi it took me so long. Yun talaga yung dahilan ko ba't ako pumunta dito. Para maging recording artist. Sa kabila ng kanyang hectic showbiz schedule, masaya naman si Iya dahil until now ay smooth sailing pa rin ang relationship nila ng kanyang boyfriend na si Drew Arellano. And when asked kung ano ang naging part ni Drew sa album niya, When I sing the songs, kunwari pag-away kami, inspiration ko, para ma-feel ko yung kanta, or happy times kami, ayan, inspiration din. with her career single na My First Broken Heart, sinisiguro ni Iya na magugustuhan ito ng publiko dahil na rin sa iba't ibang tunog na napili nilang songs. Katulad ni Iya, isang bagong album din ang handog ngayon ng well-loved band na Bamboo entitled Tomorrow Becomes Yesterday with their first single, Kailan. It's our fourth album. It's all originals. It's a good one. Buy it. 10 bagong kanta at we worked very hard on this. So supportan niyo naman to. On the other hand, sinisimula na rin ngayon ang inspirational album for Rudy Fernandez under Star Records. At syempre pa, part nito si Miss Lorna Tolentino. CD Volume 2 na siya. Tapos, ang title talaga niya, Wings of the Soul. Actually, si Pinky Tobiano talaga ang producer ng Hope CD. Meron na siya nung Volume 1. Nagkaroon sila ng brainstorming with Annabel Regalado sa Star Records. Tinanong nila kung pwede ako mag-narrate for the songs, no? And nung nag-meet naman kami, sinabi ko na why not. Si Lorna rin mismo ang nagsuggest na ang mga taong malalapit at paborito ng yumaong aktor ang pakantahin sa album. Tulad ni na Sharon Cuneta, Piolo Pascual, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Philip Salvador at marami pang iba. Lahat ng mga may mga pagsubok sa buhay na dadaanan, I hope na magbigay sa kanila ng lakas yung pagdinig nila sa mga awitin. Maging si Lorna ay may ni-record din para sa album. Isa na nga dito ay ang kantang Far From Home. Kasabay nito, diretsahan inamin ng aktres that after what happened, mahihirapan na siyang magmahal ulit. If I'll pave a way for me to love again, I will siguro mahihirapan kung sino man yung tao yun kasi talagang sasabihin ko sa kanya. Kasi 27 years of my life, si Rudy ang kasama ko. Mamumutawi parate ang pangalan ni Rudy sa akin. Pinagtawanan lang din ng aktres ang intriga tungkol sa misteryosong nag-alay daw ng bulaklak sa himlayan ni The Boy. Ay! Sino to? Yung pala, kaibigan ko. Siyempre, parang gusto mo lang na alam mo lahat. Pero okay lang sa akin kahit na kaibigan ni Rudy or kahit na nakaraan pa niya. At gusto magpadala sa kanya ng bulaklak, maraming salamat. Tapos na eh. Sa ngayon ay nakatuon daw ang kanyang atensyon sa pagbabalik telebisyon bilang isang kapamilya. Sa tanong kung sinong gusto niyang makatrabaho sa ABS-CBN, Gusto ko makasama si Piolo, kasi paborito siya ni Rudy. Pero, crush ko rin siya. Kasi gwapo siya. Tapos si John Lloyd, kasi magaling siyang artista talaga. very successful ang premiere night ng My Only You. Congratulations, and everyone is looking forward to Star Cinema's Christmas offering, Ang Tanging Ina Niyong Lahat. Watch this. Ang only movie na pinagkakaguluhan at pinipilahan ngayon sa lahat ng sinehan at ang pelikulang mas lalong magpapasaya at magbibigay kulay sa Pasko ng 2008. Nandito lahat sa The Ticket. Tuesday, October 28, sa kabila ng malakas na ulan ay tinumog pa rin ang Mega Mall Cinema 10 ng mga excited na fans